Hello guys! Welcome back to my channel. And yes, pag-uusapan natin ngayon yung mga herbals na yan. Alam ko, madaming magagalit sa videong to. Pero guys, wag po muna kayong magalit. At iwas stress tayo, bawal may stress, diba? At panoorin nyo lang po ang buong video para maintindihan nyo lang guys. And hindi po ako gumagawa ng issue at hindi ko po hate yung mga herbals nyo. And yun po, panoorin nyo na lang po ang buong video kasi iba po yung twist natin ngayon. And alam ko, madami akong mga kalaban dyan na mga nagbebenta ng mga herbal. And baka magalit sila. Baka nagagalit na rin sila dahil sa thumbnail ko. Thumbnail kasi guys, yung tawag namin mga YouTuber dito sa cover ng video. Yung photo cover ng video. Thumbnail yung tawag doon. So, alam ko madaming nagagalit na dyan. Kaya ngayon, and as I said nga, huwag muna kayong magalit. Panoorin nyo na lang po lahat ang buong videos. And yes, meron kaming binebentang mga vitamins na natural and safe and made from herbals din ang mga yun. So, hindi ko naman talaga totally hate yung mga herbals na yan. And yun nga, nakaka-capsules din siya. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili doon sa mga herbal nila and bibili kayo sa amin kasi ganito eh. Hindi naman guys. If you believe guys na makakatulong sa case nyo yung mga herbals na yan, you can try it. Wala pong masama doon. Kasi ako guys, naniniwala din naman talaga ako sa mga herbals din. Pero, depende talaga yan sa content ng herbals. Kasi guys, ang dami yung sinesend sa akin na, sorry, hindi ako masyadong familiar kasi based nga ako dito sa abroad. And, hindi ko alam yung mga herbal na mga bago dyan sa Pinas. So, ano ba yung mga sinend nyo guys? Malunggay. And may nag-send pa ng sambong, naalala ko. And Forndi daw, hindi ko rin po alam kasi. And paragis. And barley. And ano pa, ang dami yung sinesend guys. And then sabi ko naman, tignan nyo yung content niya. Ano ba yung content niyan? Kasi ang daming kiniklaim nila na magagamot ng herbal na yan. 100 plus, 1,000 plus yung mga minention doon na mga kiniklaim na magagamot daw ng mga herbals na yan. Ang importante guys, alamin nyo kung ano yung content talaga niyan. Halimbawa, yung barley or sambong or malunggay or paragis or kung anong herbal guys, i-search nyo muna guys kung ano yung content niyan. Halimbawa, high ba yung iron niya o kaya yung mga folic acid niya? Meron ba siyang vitamin B12, yung mga ganyan? Meron ba siyang content na mga omega-3, mga vitamin C, mga DHA, ganun? Kasi yun yung mga kailangan natin sa fertility natin, yung mga zinc, selenium, ganun, yung mga CoQ10, meron ba siyang mga content na ganun? And huwag kayong magpaniwala sa thousands, hundreds na mga sinasabi nila na magagamot na daw ng mga herbals na yan. Kasi may nag-send sa akin na photo guys na, ma'am, ito daw yung mga gagamot ng herbals na to. And yun, more than 100 yung naka-mention doon na magagamot daw ng herbal na yun. And wala naman siyang sinabi kung ano yung content nga ng herbal. Ayun guys, i-search nyo na lang. Tapos, depende nga yan sa cases nyo. Kasi ako guys, kung napanood nyo yung mga previous videos ko, di ba uminom nga ako ng raspberry leaf tea. So, herbal din yun, di ba? And natural din yun. And kasi yung dried talaga na dahon ng raspberry, yun yung ininim ko guys kasi may mga content ngayon na makakagamot doon sa endometriosis ko. Meron siyang mga content na ganito. And ayun nga, nirecommend din ng doctor ko na Russian
Kasi nga sa endometriosis ko. So, alam ko talaga guys, nakatulong din yon at herbal din yon. So, ganun guys. So, depende sa case nyo. And alamin nyo talaga kung ano yung content, kung ano yung nilalaman ng herbal na yan. Kung makakatulong talaga sa inyo. Kung makakatulong talaga sa case nyo. Kasi depende, halimbawa may PCOS ka o kaya may mga myoma or fibroids, ganun. So, ako nga, meron akong endometriosis. Kaya nag-take din ako noon ng Endovan. Kasi yung Endovan na yun, mga herbal capsules din yung mga yun na makakatulong sa endometriosis ko. And then, nag-switch ako ng parehong content ng Endovan kasi mahirap ngang bilhin yun. Ino-order ko pa kasi sa US nga lahat ng mga vitamins noon. And meron naman akong nakita na parehong-pareho ng mga content ng Endovan dito na made in Vietnam na rin. Tapos, yun yung tinake ko continuously. So, ayun, alam ko talaga na nakatulong din yun kasi nga sa endometriosis case ko. And then, yung pag-inom ko ng raspberry na talagang yung dried na dahon, pinapakuluan ko yun. So, yun, walang masama sa mga herbal, guys. Maganda nga ang mga yan kasi natural. So, ayan, hindi talaga ako galit sa mga herbal, no? Gusto ko nga talaga yung mga natural, kaya nga yung theme nga din ng channel ko, guys, ay more on natural tips tayo, diba? At the same time, safe talaga, and then natural nga, and makakalas pa tayo sa gastos, kasi madami talagang gastos kapag titisi, kasi syempre, itry mo lahat, kasi alam mo na makakatulong sa'yo, ganun. Pero, wag magbaniwala agad-agad, kasi nga, ayun, dapat talaga alamin natin kung ano yung nilalaman niyan, kung ano yung content niyan. And then, i-base nyo nga sa case nyo kung ano talaga yung kailangan nyo. Kasi, hindi naman lahat nahihiyang din, sabi nyo nga, diba? Ang hiyang na tinatawag natin ay hindi ka talaga magagamot nun kasi baka nga wala talagang content na para sa case mo. Kasi iba-iba naman tayo ng cases eh. Ayan, may mga mayuma yung mga iba. Yung mga iba, makapal yung mattress. Yung mga iba, manipis naman yung lining ng mattress. Ganyan. Ako, may endometriosis and cervical erosion. Ganon yung mga iba. Nag-o-ovulate din naman sila. Pero, pangit yung discharge. Yung mga ganon. So, iba-iba yung cases natin. As I said nga, eto lang talaga ako. So, don't believe na talagang agad-agad. Tignan nyo kung ano yung nilalaman yan. So, wala naman masama guys kung bibili kayo kung saan sa mga herbal na mga binebenta nila. Pero, be sure na alamin nyo kung ano yung nilalaman yan. Kung meron ba nung mga hinahanap natin na mga vitamins and nutrients talaga na para sa fertility, para sa TTC, para sa trying to conceive. So, alam nyo na yung mga previous videos ko, na-mention ko na yung talagang mga super duper na kailangan talaga nating nutrients para nga makakatulong sa mga fertility hormones natin, matutulungan yung hormones natin na mabalance para magkaroon tayo ng magandang egg quality, mga ganyan. So, yun ang dapat yung hanapin, guys. So, halimbawa, kung ayun nga yung barley, o kaya yung paragis, o kaya yung malunggay, or sambong, or ano pa ba yung isa, ferndi, tignan yung mabuti yung linalaman, yung content niya. Kung meron lahat yung mga na-mention ko na mga super duper nutrients and vitamins na kailangan natin sa TTC, why not? I-try nyo guys. And as I said nga, depende talaga sa case nyo rin. Halimbawa, sa mga PCOS, kailangan talaga natin yung i-balance yung mga hormones natin. So, kailangan nga natin yung mga halimbawa, maca or CoQ10, ganyan. And then, yung mga zinc and selenium nga, ganyan, para mabalance nga yung hormones natin. Kung meron silang mga content ng mga ganun, guys, go ahead. You can try it. So, as I said nga, i-search nyo munang mabuti kung ano yung mga nilalaman. Huwag magpaniwala kung ano-ano yung mga sinasabing gagamutin at mabisang panggamot ng ganyan. Lahat na ng mga sakit na mention na pwedeng gamutin ng herbal na yan. At wala namang mention na kung anong mga contents, di ba? Lahat na mga rayuma, lahat na mga sakit ng puso, lahat na more than 100 nga, 1,000 yung kiniklaim nila na mga sakit na gagamutin ng herbal na yan. Pero
Di ko nga lang alam, guys. So, focus lang tayo sa mga vitamins and nutrients na kailangan natin for TTC muna to balance our hormones na makakatulong sa mga fertility hormones natin para nga sa mabilisan nating pagbuntis. So, yun lang, guys. At yung mga magbabash at yung mga nagagalit or magagalit sa comments, baka hindi talaga nila tinapos na panoorin ang videong to. So, yun, hindi naman talaga ako galit kasi minsan, guys, alam nyo, ang mga YouTubers na gaya namin, mga vloggers, dapat mag-create ka ng catchable na thumbnails, yung photo cover ng video. Para syempre, madaming manonood. So, and yung mga title, dapat talaga yung title mo din ay catching din para i-click nga nila yung videos mo. Ganun. So, as I said nga, thank you so much and huwag tayong magpapaniwala agad-agad sa mga herbals kung hindi pa talaga natin na-assess or nakikita yung mga contents na talaga. At dapat, maibabagay nga sa case natin kung ano man yung mga content ng herbal na yan. Para magamot nga yung case natin. Halimbawa, iba yung case natin, iba naman yung content ng herbals na yan. Hindi talaga tayo magagamot or hindi talaga hiyang sa atin, ganyan. So, yun. Thank you so much for watching and you can also follow and like my FB page. You can chat me here privately and take time to read yung mga testimonies ng mga nabuntis na, yung mga improvements ng fertility nila, kung ano yung mga ginawa nila. Andito po lahat sa mga pictures ng Facebook page ko, guys. So, you can check it and take time to read it. Kasi, makakakuha rin po kayo dyan ng mga tips kung ano yung mga ginawa nila. Kaya, nag-successful sila for pregnancy. Yun lang, guys. At pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe, click the bell button, and click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye and God bless!